Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Amen. Dito po ulit tayo sa ating daily Bible study dito po sa Rema Fields. Amen po. So, yung topic po natin ay about camping. Nung nakaraan po, nagturo na si Pastor Andrew, nag-share na sa atin, maging si Pastor Rades po kahapon. At ngayon po ay itutuloy po natin ito. Amen. Alam naman po natin na ang bawat isa sa atin ay every time na darating yung camping, nandoon yung pananabik. Amen po. Especially pagka October, doon sa Believers Camp po na tinatawag. Kasi bakit? Iba kasi yung pagkilos talaga ng Diyos eh. Amen po. Pagka dumarating tayo doon sa Believers Camp. Dahil syempre, unang-una, ang Diyos ay talagang malaya siyang nakakakilos, malaya siyang nakakagalaw, or na malaya niyang masasabi, ma-express kung ano yung mga bagay na gusto niya na malaman natin, matutunan. Amen po. At the same time ay yung maipamuhay natin. Amen po. Ngayon po ay itutuloy natin yung ating pag-aaral po, no, pag-sharing. May share din po ako sa inyo yung isang about po sa camping natin. Matagal po nating na topic yung following God's plan. Amen. For your life. O for our life. Sa Jeremiah 29:11, kung titignan po natin sinasabi ng Diyos dito, sabi niya pong ganon, for I know the plans I have for you. Plans, plano o mga plano. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give hope and the future. Amen po. Ayan yung sinasabi po ng mensahe sa atin ng mga nakaraang camping. At marami po tayong mga naging series, pero para sa akin po, lahat ay halos talagang mapapakinabangan eh. Amen. Spiritual, then physical, doon sa everyday na buhay natin. Talagang marami tayong natutunan, nabuksan tayo, marami tayong nalaman about sa plano ng Diyos para sa atin. Bigyan ko lang po ito ng konting sharing po. Dito po sa Jeremiah 29:11, kung makikita natin, ang Diyos kasi mayroong mga plano para sa atin. Amen po. Ang plano niya syempre yung prosper life. Sabi niya ganon, and not to harm. Yung hindi mga magagandang bagay. Yung plano niya sa atin, bigyan niya tayo ng pag-asa doon sa hinaharap natin. Amen po. Pero etong Jeremiah 29:11, medyo ilang years din natin na pagdaanan. At one time po, ito ay tinignan ko rin talaga sa Bible kung talagang ano ba yung sinasabi ng Diyos dito para sa atin. May mga pangako kasi ang Diyos, lalo na tong Jeremiah 29:11. Pangako ito ng Diyos sa atin eh. Yes. Pero ito po talaga ay literally sinabi niya doon sa mga Israelites. May plano din talaga siya ron. Doon niya sinabi. Ang Bible po, ang mga promises o kung ano man yung mga nasusulat diyan, talagang halos lahat eh. Halos lahat, karamihan, hindi ko lang mabigyan ng percentage, pero halos lahat ay nangyari na at tapos na. So bakit kailangan pa natin itong kuwanin? Kailangan pa natin itong i-apply o angkinin ang mga pangako na to. Amen po. Kalimitan po sa Bible, kung mag-a-accept tayo ng mga promises of God, mga principles of the Lord. Amen. Ayan ay, kumbaga, kung babasahin natin yung mga Bible, makukuha na lang natin talaga dyan yung mga principles, lesson, condition, instruction, qualification, more on that yung application. Amen po. Kasi bakit? Lahat naman niya may pinagsabihan ng Diyos literally sa kanila. Ang kinukuha na lang natin dyan yung mga bagay na yon. Ulitin ko po, instruction, condition, lesson, qualification, principles, at application. So, bakit natin ito kinukuha? Bakit natin ito ina-apply sa buhay natin? Amen. Matututunan natin yan lalo na po kung pag-aaralan natin yung pinaka-background yan. Kasi that time, ito po ay, nung time na to, sakop po sila ng Babylon. Yung Babylon, bago sila napunta doon, sakop naman sila ng Egypt. Ngayon, one time, dumating yung naggera sila. Si Nabucodonosor, ginera niya o nagkaroon sila ng gera
between Egypt. At nung time po na yon, si Necho ang paraon o ang hari doon. Ang hari naman ng Babylon, si Nabucodonosor. Amen po, bakit sila nagkaroon ng gera? Kasi bakit? Judgment ito ng Diyos para sa kanila. Bakit? Binayolate nila yung mga kasunduan nila sa Diyos. Amen po. Kaya dumating yung time, talagang ang Diyos, pinasakop sila sa Babylon. Pero, tanong nila, sabi nila, Lord, kailan ba kami lalaya? Kailan ba matatapos yung pagkakabihag namin? Yung mga Israelites, kung mapapansin natin sa Old Testament, madalas sila nabibihag eh. Kasi bakit? Paulit-ulit nilang binabiolate yung kasunduan nila sa Diyos o yung batas ng Diyos para sa kanila. Amen po. Kaya doon kung titignan natin, no, babalik tayo doon sa background niya, sabi niya ganon, sa verse 3 ng 29, ang sulat ay pinadala pinadala ng propeta kina Elasa, anak ni Safan, at Gemarias, anak ni Hilkias, na sinugo ni Haring Sedekias kay Haring Nabucodonosor sa Babylonia. Ganito ang sinasabi ng sulat. Ito po, verse 4, tignan po natin, no? Sabi niya, ito ang sabi ni Yahweh, na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel sa lahat ng mga taga-Jerusalem, at sa lahat ng mga taga-Jerusalem, na dinalang biyag sa Babylonia. Writings po ito ni Jeremiah. Magtayo kayo ng mga bahay at diyan na kayo tumira, magtanim kayo at inyong kanin ang mga bunga niyon. Mag-asawa kayo upang magkaanak. Bayaan ninyong mag-asawa ang inyong mga anak nang sila'y magkaanak din. Magpakarami kayo at huwag ninyong hayaang kayo pumunti. 7. Ngunit pagyamanin ninyo ang lungsod na ipinadalhan ko sa inyo. Idalangin ninyo sila kay Yahweh sapagkat kayo rin ang makikinabang kung sila'y umunlad. Huwag kayong magpapaninlang sa inyong mga propeta at mga manghuhula. Huwag kayong basa-basang maniniwala sa kanilang mga panaginip. Tandaan ninyo, kasinungalingan ang sinasabi nila sa inyo, sila'y hindi ko sinugo, ang sabi ni Yahweh. Sulat po ni Jeremiah na sinabi ng Diyos sa kanya. Subalit ito ang aking sinasabi, pagkatapos lamang ng 70 taon, 70 years, ng pagkakabihag sa Babylonia, muli kong ipadarama ang pag-ibig ko sa inyo. Tutuparin ko ang aking pangako, ibabalik kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyo. So ayan po yung background niyan eh. Verse 11, dito po pumapasok yung pangako ng Diyos para sa kanila. Pero bago sinabi ng Diyos na meron ang Diyos na plano para sa kanila, na pagyayamanin sila, sa English kasi ang ginamit harm eh, and not to harm you. Sabi niya, plans to give hope and future. Pero bago po nangyari yan, nagkaroon kasi sila ng talagang talagang hindi pagsunod sa Panginoon eh. Ngayon ganoon din tayo. Kaya ang Diyos may plano para sa atin. Yung plano ng Diyos para sa atin, talagang yan ay perfect eh. Unang-una dyan na po natin makikita yan. Sabi niya, for I know the plans I have for you. Meron naman talagang plano yung Diyos para sa atin. Maaring tayo may plano sa sarili nating buhay, yung mga leaders natin may plano, mga magulang natin may plano, tayo sa mga anak natin ay may plano. Pero yung plano kasi na yon ay plano lang. Hindi talaga natin masisense o makikita kung ano yung kahahantungan ng plano na yon. Amen po. Bakit? Limited yung natin kakayanan na makita kung ano yung hinaharap, pero ang Diyos alam niya yon. Sabi niya, for I know the plans I have for you. Sabi niya, plans to prosper you. Kahit na nandoon sila, dala-dala sila na bihag sila doon. Dala-dala sila bilang maninilbihan doon sa bansa na yon. Pero ang plano ng Diyos sa kanila, prosper you. Sabi niya, plans to prosper you. Pagpapalain pa rin naman sila ron, palalaguin pa rin sila ron eh. And not to harm you. Kaya nga kung titignan po natin yung bandang taas niyan, sabi ng writings ni Jeremiah, sabi niya, diyan na kayo mag-asawa, diyan na kayo mag-anak, diyan na kayo magtrabaho, diyan na kayo tumira, magtanim na kayo diyan. Ang pinakamaganda doon, pag-pray nyo yung mga yan, kasi pag umunlad yan, uunlad din kayo. Ang Diyos, ang plano niya sa atin, though na nakagawa tayo ng mga violation sa Kanya at hindi magandang treat sa Kanya o kung ano paman sa Panginoon,
Pero tignan po natin, no, dadaan lang talaga tayo doon sa hindi magandang sitwasyon, pero ang Diyos, hindi niya tayo talaga totally, amen po, nasasaktan. Sila, pinadala silang bihag, pero kung makikita natin yung bandang taas na mga verses niyan, nandoon pa rin yung blessing ng Diyos para sa kanila eh. Sabi niya, plans to prosper you and not to harm you. Ang ganda nga nung ginamit na term dito sa kasi sa original niyan laraah. Ibig sabihin bad or evil. Pero dito sabi niya not to harm you. Ibig sabihin physical injury. Ang Diyos po kahit na tayo ay nag-violate, amen, ng mga kasunduan para sa Kanya, o yung mga utos niya, o yung mga gusto niyang gawin natin na hindi natin ginagawa. Sabi niya, and not to harm you. Ibig sabihin, walang physical injury. Amen po. Kumbaga talagang hindi niya tayo pe-personalin na talagang, o sige, sumuway ka, impyerno ka. Hindi ganun eh. Nandoon pa rin talaga yung, talagang paparusahan ka niya, yes. Ibig sabihin, may judgment talaga para sa atin dahil hindi tayo sumunod sa Kanya, yes. Pero, nandoon pa rin talaga yung comfort, nandoon pa rin talaga yung blessing kung tutuusin. Nasabi niya, plans to prosper you and not to harm you. Hindi kanya talaga pipisikalin. Hindi niya talaga tayo pipisikalin. Pero, dadaan lang talaga tayo sa mga ganung bagay na hindi magandang sitwasyon. Kasi bakit? Yung nung time kasi na to 70 years po silang mabibilanggo. Pero kasi sabi nung mga false prophet, 2 years lang, na tayo, lalaya na tayo. Sabing gano'n ng mga propeta na, mga false prophet, kasi ang tamang prophet lang naman that time yan ay si Jeremiah. Amen po. Kaya sabi niya gano'n, hindi, 70 years ang exile, ang pagkabihag sa atin, sabi niya gano'n. Kaya sabi niya, diyan na kayo tumira, diyan na kayo magtrabaho, diyan na kayo mag-asawa, at yung mga anak niyo makakapangasawa na rin diyan. 70 years, amen, ang tagal. Amen po. Pero nandoon pa rin yung protection ng Diyos para sa kanila. Ngayon, etong dalawang bagay po na to, yung prosper na to at yung not to harm you, ayan po yung pinag-uhugutan ng Diyos na sabi niya gano'n, plans to give you hope and future. Ibig sabihin, nandoon sila sa pagkakabihag sa kanila, sa Babylonia, pero kahit nandoon sila, nandoon pa rin yung prosper life nila kung talagang sila po ay susunod. Amen po. Plans to give hope and future. Diyan nila mahuhugot yun na talagang, yes, pinabihag sila. Talagang ang Diyos ang nagpabihag sa kanila, nagpadala sa kanila ron eh. Pero hindi doon natatapos, kundi doon sa plano ng Diyos na ayun yung paghuhugutan nila, na makikita nila na meron pa silang pag-asa at meron pa silang hinaharap. Amen po. Kasi bakit? Etong Jeremiah 29:11, kung tutuusin, ang daming principles na kailangang malaman dyan, mga lesson, qualification, ganito, ganyan. Na marami tayong makukuha. Sobrang lalim talaga po ng background na itong Jeremiah 29:11 na to. At isa pa, ito ay para doon sa mga taong willing to undergo God's discipline. May plano ang Diyos sa iyo? Yes, pero hindi mo pa yan makikita. Kung ikaw rin naman magplano, hindi mo pa rin makikita. Yung mga engineers, nagpaplano yan, may mga blueprint. Alam na nila kung ano yung kayarian, pero yung literally, hindi nila nakikita kung ano talaga yung mangyayari o ano talaga yung kalalabasan. Malay natin, biglang yung lupa na yun, biglang lumubog, di ba? Yung mga ganung bagay, pero ang Diyos talagang pinlano niya, pinrepair niya, at the same time, yung physical na pagkakagawa nun, talagang literally nakikita niya na kahit wala pa eh. Pero sa atin, hindi eh. Pero itong mga pangako na to, din ito sa mga taong willing to undergo God's discipline. Ganun talaga. Amen po. Habang tinutupad natin yung pangako ng Diyos para sa atin, kung hindi tayo dadaan doon sa disiplina, ay hindi natin talaga ito totally as makikita. At isa pa, etong Jeremiah 29:11, doon din ito sa mga taong willing to endure. Amen po. Prolonged suffering. Yung mga talagang tatagal lang. Kasama talaga yung disiplina, yung pagtutuwid, yung talagang idaraang ba yan? Idadarang. Amen. Tayo sa apoy para mangyari kung ano yung kalooban ng Diyos para sa atin. Nandoon din talaga na kaya nating i-endure yung mga paghihirap. Amen, yung mga suffering, prolonged suffering.
na talagang mangyari sa atin. Kasi tayo, hindi rin talaga natin alam eh. May plano tayo, yes. Ulitin ko po, yung leaders, yung magulang sa anak, yung anak sa future niya. May mga plano pero hindi natin nakikita kung ano yung katapusan nun. Pero ang Diyos literally nakikita niya na. Kaya kung hindi tayo susunod doon, amen, doon sa unang-una sa plano ng Diyos para sa atin, amen po, hindi talaga tayo makakapunta doon sa talagang kalooban niya para sa atin. Kaya nga, kung titignan natin dito, kahit na 70 years pa bago matupad, amen, yung plano ng Diyos para sa atin, kung nandoon lang yung pagsunod natin, doon na dumaraan tayo doon sa mga bagay na hindi maganda. At least kung ano yung plano ng Diyos para sa atin, mangyayari. Kaya nga po, meron po akong isang kwento sa inyo. Dumating po yung time sa mga campings natin. Talagang kahit na summer camp, July, o kaya any occasion natin sa church na may magpe-pray sa mga miyembro. Sa akin, personally, hindi ko talaga alam kung bakit. Pero merong isang prayer sa akin, lahat ng mga pastor na magpe-pray. Halimbawa, July, summer, October, anniversaries, ganito ganyan. Ngayon nawala po yun yung mga prayer na yon. Pero nung time na yon, talagang halos lahat ng mga pastor, pagka ipagpe-pray ako, personally alam ko, ba't puro ganun yung prayer nila sa akin? Puro, kumbaga, parang, Lord, blessing. Lord, pagpalain mo tong tao na to, ganito, ganyan. Yung financial niya, ganito, ganon. Puro ganon. Doon na hindi ko naman talaga nakikita at yung that time, dumadaan talaga kami doon sa part na yon. Pero alam niyo po, nung time na yon, during na dumadaan kami doon, ngayon ko lang po ito ma-share. Kasi habang pinag-aaralan ko yung Jeremiah 29:11, lalo na yung background niyan, talagang ang ganda. Ngayon ko lang po ito ma-share. Nung dumadating kami doon sa financial, financial crisis namin. Talagang yung lahat ng prayer sa akin ng mga pastor, talagang talagang iisa lang eh. Hindi ko naman alam kung nag-uusap-usap sila, pero sa palagay ko naman, hindi. Pero alam niyo po ba, merong isang pastor na every time na magkikita kami, bibigyan niya ako ng 1,000. Every time na magkikita kami. Wala pang pandemic. Every time na magkikita kami, bibigyan niya ako ng 1,000. Hindi ako exage, siguro mga 6, 7, or 8 times na pag magkikita kami, bibigyan niya ako 1,000. One time, sabi kong ganun, inabutan niya uli ako, 1,000. Sabi ko, Pastor, okay na po ako. Kahit na hindi ko pa i-detalye kung ano yung sinasabi kong okay ako, alam kong nararamdaman niya yon. Sabi ko, Pastor, okay na po ako. Pero inabutan niya pa rin ako ng 1,000. Ngayon, ang point ko po dito, wala pa naman eh. Kumbaga, dumadaan ako sa ganong klase ng sitwasyon, problem. Pero nung time na yon, talagang nakikita ko yung pagkilos ng Diyos. Every time na magkikita kami. Tapos, eto na po, dumating na to. Tong time ng pandemic na dumating. Nakita ko kumbaga, hindi ako nag-react doon sa mga nangyayari na bakit ganito, bakit ganon. Bakit sobrang hirap, bakit talagang pigang-piga, bakit ganito, ganyan. Pero alam niyo po, pagdating nung time ng pandemic, talagang expected ko, mas lalala pa kasi nga dahil pandemic Pero dumating yung time ng pandemic, sobrang hindi ko na-appreciate yung kahirapan. Sobrang hindi ko na-appreciate yung mga bagay na sumasagi sa isip ko. Mahirap yung sitwasyon ngayon, tapos pumasok tong ganitong sitwasyon. Mukhang magiging mas mahirap lalo Pero isa lang kasi ang pangako kay Lord Sabi ko na may ako sa kanya, may kasunduan ako sa kanya na sabi ko, Lord, kahit gaano kahirap, sabi ko gano'n, kahit di mo ko i-bless, sabi ko, hindi ako alis sa'yo. Dumating yung time na yon na talagang sobrang hirap sa pagdating sa finances. Pero nung dumating yung panahon na talagang sobrang magiging mahirap, doon pa kami na nagana. Ngayon, ang iniisip ko, ini-evaluate ko, sabi kong ganun, bakit nangyari yung ganun? Bakit nung time na wala namang pandemic, sobrang hirap?
Tapos nung nagkaroon naman ng pandemic, sabi kong ganun, parang hindi ko naman na-feel. Hindi ko nga na-feel yung COVID o kung ano pa man. Hindi ko na-feel as in. Hindi po sa pagmamayabang pero hindi ko na-feel yung pandemic. Alam po ng mga ibang tao. Ngayon ang point doon, ito po yung pinaka-gusto kong point doon. Nung time na dumadaan o dinadarang ako doon sa apoy, alam ko may plano yung Diyos para sa akin. Ang plano niya siguro talagang hanggat maaari, wag ako mag-react doon sa mga sitwasyon. Pero, iyon yung time na alam kong nagawa ko eh. Kaya nung dumating yung time na dapat mas titindi pa, eh hindi ko na po naranasan. Amen. Hindi na po namin naranasan ng family ko. Kaya nga ang ganda ng camping eh. Na sa tagal-tagal, ang haba ng taon, ilang taon yun, puro ganun yung prayer sa akin na hindi ko alam kung bakit. O baka nag-uusap-usap sila, isa na lang yung prayer nila para sa akin, ng mga pastor. Pero yung pala, yung mga pastor na yon, yung mga prayer na yon, tanim pala sa akin yun para pagdating dun ng time na dun ko na siya aanihin. Ano yun? Yung blessing financially. Amen po. So ngayon, hindi naman kami ganun kaalwan, pero nakaka-survive lang at kontento na po kami dun. Basta meron lang. Amen po. Kasi anytime, hindi naman natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. Pero ang isa kasing makakapagpasaya sa atin, unang-una, syempre nararamdaman mo yung presensya ng Diyos. At the same time, alam mo kung ano yung kalooban ng Diyos para sa iyo. Amen po. Kaya po, yan po yung maibabahagi ko po sa inyo about camping. Huwag po tayong magsawa. Glory to God po. Dahil kami ako personally, simula nung na-born again ako, hindi pa talaga ako na-absent. Kahit na dumaan kami doon sa financial crisis dahil malaki yung mga fees, yung mga bayad. Pero hindi po kami naliban. Ang Diyos po talaga yung magpo-provide para sa amin. Amen. At sa bawat isa po para sa atin. Kaya maganda din talaga na makapag-camp tayo at every time kung ano yung mga magiging mapag-aralan natin doon ay mas lalo pa nating aralin ng mas malalim pa. Amen po. Para makuha natin talaga kung ano yung gusto ng Diyos na mensahe na ipahatid sa atin. So hanggang doon lang po. Maraming salamat po sa bawat isa at pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po Ama sa hapon na ito. Sa mga salita mo Panginoon Lord na narinig namin, naunawaan namin. Salamat Panginoon Lord sa mga camping na ito na ginagawa mo bilang pagpapatibay sa bawat isa, sa bawat kapatid Panginoon sa kabuuan ng Rema Evangelistic Church International. Maraming salamat po Panginoong Hesus. Maraming salamat po Ama. Maraming salamat po Holy Spirit sa patuloy na pagkilos nyo at pangungusap nyo sa bawat isa sa amin. Inihiling po namin ito sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. So, yan po. Maraming salamat po sa bawat isa sa atin at God bless po sa ating lahat.